Amen. Sino po excited ngayong araw na to? Can I see those beautiful, handsome faces? Sinong excited sa araw na to? Wala, mahina. Sinong excited sa araw na to? Woo! Excited po ako sa araw na to. Praise. Amen. Okay? Hallelujah. Excited ako sa araw na to kasi this day is a day of our covenant with the Lord. This is a day that we will be signing a covenant. Kumbaga sa mga ikinakasal. Sino nung ikinasal excited? Sino nung nakipagrelasyon siya, nagkaroon, nahanap niya yung mahal niya. Okay, nagkatagpo. Kinikilig. Excited, hindi na makatulog. Woo! Sino excited? Well, I am in the right place? Nasa right place ba ako? Parang kulang ng energy, parang hindi, ang totoo, sino sa inyo happy family, happy married life, or happy with your spouse? Sino may spouse? Sino may asawa? Taas ang kamay, may asawa. Yung legal, may asawa, married. Okay. Masayang pamilya, masaya kayo sa napang-asawa nyo. Alam nyo na hindi kayo nagkamali at siya ay regalo ng Diyos. Taas ang kamay. Kinokodakan kayo ng Panginoon. Kinukunan kayo ng picture sa langit. Sino yung mga masasaya? Gusto ko makita yung mga kamay. Ayun. Praise the Lord. Masaya. Masaya sa inyong napang-asawa. Ayan. Praise the Lord. Napapasana all sila. Okay. Woo! Sana all. Ayan. Praise the Lord. Alam nyo, there is beauty in a covenant. Kaya nga, magastos magpakasal. Sabi nila, grabe, yung ayaw nang magpakasal kasi magastos. Pero there is really costs associated in getting married. Kasi there's a blessing in it. Amen po ba? Hindi ko naman ini-encourage ang magastos na kasal. Parang si Alec at saka si Marang bonggang-bongga. Palakpakan nga natin ang bagong kasal. Woohoo! Amen! Kaganda ng wedding. O, diba? Wedding of the year. Tinapos nila ang taon with a bang. Ang ganda, diba? Sino attend sa wedding? Diba? Ang ganda-ganda. O, diba? Para ka nasa langit, naglalakad sa heavenly aisle. Wow, ang ganda. And kudos sa mag-asawa. Kudos sa mag-asawa. You did a good job. Praise the Lord. Pero ang prayer natin, hindi lang mag-stop doon. Dapat lalong gumanda, lalong lumalim, at lalong magmahalan kayo hanggang dumating pa ang Panginoon. Kasi it is the start of covenant. Pag pumasok ka sa isang covenant, syempre, bago ka pa lang sa isang covenant, excited ka. Pero ang tanong, will you endure the covenant? Amen. So, covenant, the power of covenant ang topic natin. And every first or second Friday, isa ito sa topic po natin sa church na ito. Sinong excited? Bakit lagi-lagi may ganitong topic? Kasi importante. Sabi mo sa katabi mo, importante. Salamat nandito ka. Salamat, nandito ka. Amen. Ngitian mo yung katabi mo, sinabi mo, salamat, nandito ka. Hindi, ngumiti ka sa katabi mo, salamat, nandito ka. Amen. Praise God. Woo! Salamat, nandito ka. Amen. Tayo yumukot, manalangin. Let us just welcome the presence of the Holy Spirit in this place. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa pag-ibig mo sa amin. Thank you, Lord, that indeed, you are so mindful of us, Panginoon. Thank you, Lord God. We are humbled for all, Lord, the love
and the blessings that you have poured out upon us. We thank you. We cannot thank you enough for all the, Lord God, for all these thoughts and love that you have for us. Kaya, Panginoon, nandito kami, buhay pa po, malakas, Panginoon, andito kami nagmamahal sa iyo dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. And sa oras pong ito, continue to, Lord, anoint this place. Let your holy presence fill this place, O God. And as I preach and as I share and impart about this powerful covenant that you have for us, Lord, I pray that you cover me, Lord God, with your precious blood. It's not myself, but your presence, O God, be seen, O God. At dalangin ko, Panginoon, ako lamang ay mensahero, Panginoon, ngunit ang salita mo ay darating, Panginoon, punong-puno ng power, punong-puno ng, Lord God, quickening, O Diyos, ang salita mo para baguhin ang bawat isa sa amin. Thank you, Lord God, that your words will not return to you void, but your words will accomplish the purpose that you have sent it today, O God. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Ang ganda-ganda po ng mga awitin natin kanina, nakaka-bless. Sabi nga ganun, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Kapag natagpuan mo na, manatili ka na. Amen. Kapag natagpuan mo na ang pag-ibig, manatili ka na doon sa pag-ibig na yun. Amen po ba? Ang dami mong nahanap na girlfriend, pero hindi pa siya eh. Tapos may dumating sa buhay mo, siya na talaga, pastora talaga siya, napakakasalan ko na talaga to. Hello? Pag natagpuan mo na yung tama, hello, ang dami-dami. Tapos dumating na, siya na talaga yung dumating sa buhay mo. Alam mo yun, alam mo na siya na talaga. Amen po ba? Marami sa atin naghanap ng direksyon sa buhay. Ang buhay mo walang direksyon kung saan-saan ka napunta. Amen po ba? Sa totoo lang, yung iba sa inyo, pang ilang church mo na ito, ang dami mong natagpo ang church, ang dami mong sinubukang church, pero parang hindi ko nararanasan ng Panginoon doon. Tapos, biglang dinala ka ni Lord sa Bahrain, nakatagpo mo si Lord sa church. Nakatagpo mo ang church. Nakatagpo mo ang Panginoon at dinala ka ni Lord sa church. Are you with me? I don't say that this is the only right church at yung iba hindi. Hindi po. Kung ang gusto kong sabihin sa inyo is, it's not about the church, but it's the relationship with the Lord. Kapag natagpuan mo na hinahanap ng puso mo, manatili ka na sa Kanya. Ako natagpuan ko ang Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo at a very young age. At nung natagpuan ko po siya, nanatili po ako. Amen. Mananatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Nasisilaw ako, hindi ko alam kung may dapat bang bawasan kasi parang hindi ko alam nasisilaw ba ako or nasisilaw ako sa inyo, ang gaganda tang guwapo ninyo. So, anyway, pinapasakalihan ko lang kayo. Nagda-drive ako kanina sa Citra, maikwento ko lang kwentuhan lang muna tayo. Sabi kasi ng mga Citra, pushy po ako or pusher ako. Sabi ko, eto makinig kayo maigi. Pusher talaga ako, sabi ko, on a positive way. Kasi ang pusher, ang goal niya, lahat maging addict. So magdi-deliver siya talaga, lahat maging addict. Ang maging addict ang mga Citra. Walang isa man sa kanila hindi maging addict. Bakit? God addict. Dapat kung meron ako, ang goal ko talaga, kaya pusher ako, ang dinadala ko, amen, ay kumbaga, meron akong daladalang bread. May daladala akong bread sa Citra, ladies. Anong dala ko? Salita ng Diyos. Amen. Kasi gusto ko kung ano yung naranasan ko, kung ano yung naramdaman ko, kung ano yung pag-ibig ng Diyos na naramdaman ko sa puso kong napakalalim. At hindi ko kayang i-let go. Yun ang gusto kong dalhin sa Citra ladies. Kaya tinatsaga ko po sila. Na kahit alam niyo po ba, yung Monday na hindi ako pupunta ron, napaka-importante sa akin ang Monday. I will cancel everything and anything except when I travel or I'm sick. O kahit sick ako, nandun ako. I am a pusher. And ang dinadala ko sa inyo at ang gusto ko sa inyo, maging addict kayo lahat. Pero ang gusto ko maging God addict kayo. Amen po ba? So if I am a pusher, yes I am.
Pero hindi yung negative na pagiging pusher. Pusher ako in such a way na gagawin ko lahat at ang goal ko walang isa man sa inyo mula first floor, second floor, third floor at dun sa kabilang bahay kung saan sila nakatira. Gusto ko 100% addict kayo. At ang aking goal ay hindi ko pa natutupad yung goal ko kasi hindi ko pa nadadala kayo sa level na yun. Naiintindihan niyo ba ako? Hindi ko alam kung nakasimangot sila, nakangiti sila. Pero, yun po yung heart ko. Are you with me? Kasi once na natagpuan mo isang bagay na, importante sa'yo, nagiging na parang you are wild. You're getting wild and you're getting crazier and crazier para gawin ang isang bagay. Are you with me? Nagkakaintindihan tayo? At pag dumating kayo sa point na addict na kayo, hindi ko alam i-explain ng pagiging addict. Sino ba nag-addict dito para explain nyo ko ano ang attitude ng pagiging addict na kapag wala na yon, parang nanghihina kayo na hinahanap-hanap, parang sabi nila nasisiraan kayo dahil yun ang hinahanap-hanap nyo. I want to turn it in a positive way. When you know and you found it. You found that bato. Sabi nila bato eh. Kung nahanap mo yung bato, pero ang bato, alam niyo po ba, Jesus is the rock. Ano ba yung kanta natin kanina? In this house I will grow. Tapos may rock, may na-mention ko doon na kung basta the rock is none other than Jesus Christ. And He is a cornerstone. Amen. And dito, pag natagpuan mo na siya, hindi mo na siya iiwanan at lulubayan. Amen po ba? And this is the love relationship that I've found in Jesus Christ. Amen. And so, bakit ilang taon na ako na naglilingkod sa Panginoon at nagmamahal sa Panginoon at lahat ng tao na nakikita ko, gusto ko, ang goal ko, mamahal mo rin si Lord. So meron akong goal sa puso ko, dapat ikaw, kapag ka nakatabi kita, ikaw nakamingle kita, lover ka din ni Jesus. Yun ang goal ko sa mundo. Amen. Lahat na nakikita ko, gusto ko sana mahalin din niya si Jesus gaya ng pagmamahal ko kay Jesus. Or higitan pa niya ako. If this church, this congregation would love the Lord, more and deeper, I am done. I loved it. Because this is my goal. Ang goal ko, lahat tayo magmahal sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. So yun po yung commercial po, yun ang introduction ko, na yun ang usapan sa kotse. Ewan ko kung naiintindihan nila yung laman ng puso ko, pero bless na bless ang mga sitra kasi kung ano yung laman ng puso ko, pino-pour out ko sa kanila because this is what God is putting in my heart, and I pray that this church also would follow me as I follow Christ. Amen. So there is, eto na tayo, umpisahan na natin. There is power in contract. Sabi mo sa katabi mo, ang topic ngayon, the power of contract. The covenant, the power of covenant. Ayan. Ibi-breakdown natin ang covenant. Kaya walang matutulog. Amen? Importante to. Isa sa mga importanteng topic natin ito is this covenant. Amen. Like our contracts here in Bahrain, we also renew our covenant with JCSGO for the old members, and we give the chance to the new members to be part of the covenant. So nagkakaroon tayo ng pirmahan ng covenant. Mamaya magpipirmahan tayo ng covenant na makikipag-covenant tayo para hindi tayo anak sa labas, hindi tayo bogus, hindi tayo floating, ano ba talaga tayo, magpipirmahan tayo mamaya. Pero bago yon, syempre, bago ang pirmahang pisikal o yung mga ikinasal, pumirma sila para sa isa't isa, hindi pwede na sila lang ang ka-covenant. Kasama doon sa covenant ay ang Panginoon. Sa harapan ng Diyos, nagpanata ang mag-asawa na si Lord ang pinaka-gitna ng kanilang relationship. So meron pa silang panata, nakita ko yun, Alex at Mara, nakalagay ang kamay sa Biblia, amen, na ang Biblia po ay magiging final authority ng buhay natin. So, ang kasama nyo sa covenant nyo ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen. So, there is a blessing involved in fulfilling the covenant. Kapag ka mag-asawa, ang covenant nyo, kayo lang dalawa. Kapag ka ang asawa ay naghanap ng iba, he is getting out of the covenant, and that's not good. Amen po ba? There is blessing in a covenant,
but there is also curses that is involved with it. So kapag ang mag-asawa, yung isang asawa ay kumaliwa, nagkaroon ng iba, you are bringing curse in yourself and in the family because you are covenanted with your wife. You are covenanted with your husband. Kaya importante na pangalagaan po ng mag-asawa. Kaya bago kayo pumasok, mga singles, o kahit na sabi mo, may anak na, nagkaanak na po ako, hindi na po ako dalaga, pero pwede namang choice mo kung pagpapakasal ka dun sa lalaki o hindi. Pwede namang single mom or single dad. Tapos dumating ang tamang tao sa buhay mo, bibigay ni Lord. Akala nyo ba? Wala. The Lord looks at your misery and the Lord will give the right person. Okay? Kaya po, makinig kayo maigi. There's blessing in covenant. As I preach, I encourage singles to consider getting married if you found the one. Kahit simple lang, pwede nating i-assist sa embassy. Tapos, simpleng hindi kailangan magarbo. Ang importante, you got the blessing. Amen. So, napaka-importante po ito. Tabi-tabi po kung kayo ay nakikinig at naiintindihan nyo ako, mahal ko kayo. I'm here to help. Amen. To put down anyone here. Gusto ko mag-ayos ng buhay ang bawat isa. Amen. So what does covenant mean? Samahan niyo ako. An agreement in the Bible, the conditional promises made to humanity by God as revealed in Scripture, the agreement between God and the ancient Israelites in which God promised to protect them if they kept His law and were faithful to Him. Ang totoong covenant, actually ang covenant ay ang Panginoon. Ang unang author ng covenant ay si Lord. So nung nagkaroon ng covenant, may agreement between God and Israelites na dapat susundin nila ang Panginoon, maging faithful lang sila sa word ni Lord, sa mga pinapagawa ni Lord, sa mga utos ni Lord. Ang covenant ni Lord, He will protect them. Iingatan natin sila. Iingatan sila ng Panginoon. Yun ang covenant ng Panginoon. Praise. Amen. Hallelujah. Yeah. Ayan. Ang covenant po ng Panginoon sa Israelites, alam na alam nyo yan. Okay? Alam na alam nyo yan. Kaya dinidigma nilang Israelites kasi may covenant si Lord sa kanila At kahit anong gawin ng anong bansa, talaga namang na iniingatan ni Lord ang Israel. Napaka-vast ng story ng Israel, na mahal ng Diyos, amen, at ganun nga ang pag-iingat ng Panginoon. Basta manatili silang faithful sa pangako ng Diyos, sa mga utos ng Diyos, iingatan sila ng Panginoon. That's covenant, amen. At tayo naman dito nagkakaroon ng renewal of covenant. Sino naka-renew na ng covenant or ng renew ng contract sa kumpanya. So ano yung ibig sabihin ng renewal? Okay, diniscuss na natin to last year at nung nakaraang taon, pero para sa mga baguhan, inididiscuss ko to para maintindihan nyo. Ang renewal is an instance of resuming something after an interruption. Na-interrupt, nagkaroon ng parang pag-fail sa mga contract, kailangan mag-renew tayo ng contract. Hello? Mga mag-asawa, minsan nagre-renewal of wedding vow. Bakit? In the middle, nagkaroon sila ng crisis. 1 to 7 years, naglabasan na yung mga pangit na ugali. Hello? Hindi na nila matake ang isa't isa, away na sila ng away. Alsabalutan, kung ano-ano, hindi na nila kaya. Kailangan yata, teka lang, ano ba talaga ang gusto nating mangyari? Maghihiwalay ba tayo o may future pa naman? Nag-usap sila, o sige, mag-renew na lang tayo ng vow natin para masariwa yung pag-ibig nila sa isa't isa. Nag-renewal sila ng vow nila. Bakit? Kasi kailangan maramdaman mo, ano na nga ba yung pinirmahan ko? Ano na nga ba yung kontrata ko? Ano na nga ba yung pangako na nakalaan dun sa covenant? Are you with me?
It is the action of extending the period of validity of a license, subscription, or contract. Ang renewal, kapag ka ikaw, hindi ka na, tapos na yung kontrata mo sa isang, telephone company, cut na, or tapos na. Gusto mo pang manguha ulit, mag-subscribe ulit, i-renew mo, ganon. Yun yung renewal. Kailangan mong mag-decide, i-renew mo ba o hindi. Amen. So, may dalawang covenant. Ang covenant, dalawa. Conditional at unconditional. Pag conditional, equal parties. Like for example, mag-asawa, conditional, may kondisyon. Parehas nilang kayang i-fulfill. O ikaw, mamahalin mo siya. Ikaw din, mamahalin mo siya. O may stipulations ang condition. May gagawin, magko-comply naman yung isa. Are you with me? Alangan naman, lalaki lang ang magmamahal, yung babae, hindi. Dapat parehas sila, diba? Conditional, meron at equal parties. Kayang gawing i-deliver nung kabilang party. Alam mo, kontrata, magtatrabaho ka 5 days a week, 8 hours a day, pero babayaran ka ng kumpanya. Pero magiging productive ka, hindi ka tutulog-tulog sa kumpanya ng buong maghapon. O kaya, nasa trabaho ka, puro ka telepono, telebabad, Facebook dito, YouTube doon, binabayaran ka at the end of the month. Uy, sana, hindi maganda yon. Ayoko ng sana all doon. Hindi maganda yon. Hindi ka productive servant. Hindi ka productive. Bakit? Nangaabuso ka ng employer mo. Nagkakaintindihan tayo. Pumirma ka ng kontrata. Tapos, wala kang ginagawang i-deliver para maging blessed naman yung company mo. Dapat, bilang workers, OFW, sino dito masipag? Sino dito pinapantayan niya ang sahod na nare-receive niya? Or higit pa sa sahod na nare-receive niya, ang trabaho na dinideliver niya? Ay grabe, ang kumpanya ko, blessed na blessed sa akin kasi sobra ang trabahong ginagawa ko. Sinong ganun? Praise the Lord! Ay ako, blessing ako sa aking company. Diba? Dapat ganun ang feeling natin na we are not a liability but we are blessing to the company that we work. Pero kung ikaw, abuso ka sa kumpanya mo, nakilala mo si Kristo, huwag ka nang abuso ngayon. Kasi alam mo na hindi maganda pagiging abuso sa kumpanya. Dapat give and take. Si boss, sasahuran ka niya, pero ikaw gagawin mo din. Amen. Conditional. Unconditional, an equal party. One party is higher than the other, like si Lord at ang mga tao. Si Lord over supernatural, kaya niyang ibuhos, kaya niyang buksan ang langit para sa iyo. Amen. The best, higher level si Lord. Pero ikaw, hanggang dito lang ang kaya mong gawin. Unequal. Si Lord kaya kanyang payamanin, pagalingin, i-bless todo-todo, pero ang kaya mong gawin ito lang. So yun yung unconditional na covenant kasi mas si Lord, mas kaya kanya, mas kaya nung kabilang partido. Tayo nakiki-covenant sa isang malaking Diyos na kaya kanyang pagpalain. Amen. So ang covenant sa Panginoon, for those who do not have covenant yet with Christ, today is the day. Amen, para maging ayos tayo sa Panginoon. Kung ikaw, sa puso mo, alam mo na malayo ka sa Panginoon, hindi pa si Lord ang naghahari sa puso mo, kung alam mo na ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo, kung alam mo na do it yourself ka palagi. Kahit sabi mo, andyan si Lord, pero ikaw ang nasusunod. Alam mo sa sarili mo na makasalanan ka pa rin dahil ginagratify mo pa din ang flesh mo. Now is the time na magkaroon tayo ng realization, I need to be covenanted with God. I need to accept Jesus as my Lord and Savior. At eto na ang verse, ang unang buwan. Okay, John 3:16. Kung last year, ang daming John 3:16. Ngayon ulit, walang kamatayan. Dahil powerful, basahin po natin ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Such a beautiful covenant of God sa atin. For God so loved
the world. Grabe yung covenant ni Lord sa buong mundo. Ikaw at ako. Amen. Na binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para daw lahat ng manampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi mapunta sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno, hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng everlasting life or eternal life. Ito ang offer ni Lord sa iyo. Tinatanggap mo ba? Tinatanggap mo ba? This is the covenant of God na ibinibigay niya sa iyo. At unconditional, hindi niya sinabi kung hindi sa iyo to kung makasalanan ka. Hindi. Walang, kumbaga, for God so loved the world. Ano dito? Yung pag-ibig ng Diyos. Kasi hodang ano ang ugali mo, kung anong ginawa mo, mamamatay tao ka, kung ano ka, tell me kung anong kasalanan na meron kang matindi na pwedeng maging, kumbaga hindi ako tatanggapin ng Panginoon, napakasama kong tao. The good news, si Lord, mahal ka niya. Mahal tayo ni Lord kahit tayo pa ay makasalanan. Kahit tayo pa ay, kumbaga, na kine-question pa natin si Lord, galit tayo sa Panginoon, wala kang pananampalataya sa Diyos, you're atheist ka, akala mo ang Panginoon, kumbaga, iniwanan ka na mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen. So this is the covenant of God. Tinatanggap mo ba ang pag-ibig ng Diyos? So kumakatok siya ngayon sa puso mo ngayon. Kahit sabi mo, ang tigas-tigas ng puso mo, wala talaga akong pinapaniwalaan, di ako naniniwala sa Panginoon. Kumakatok ang Panginoon sa puso mo ngayon. Tatanggapin mo ba siya na maghari sa puso mo? Makikipag-covenant ka na ba sa isang Panginoon na covenant-keeping God? At ito maganda, hindi si Lord nang iiwan. Ang buong mundo pwede kang iwanan. Sabi mo, bakit gano'n? Noon, madami akong friends, ngayon iniwanan na nila ako. The good news is, God will never leave you. Amen! Hallelujah! 1 Timothy 2:6-7, basahin natin. Who gave himself a ransom for all to be testified in due time, for which I am appointed a preacher and an apostle. I am speaking the truth in Christ and not lying, a teacher of the Gentiles in faith and truth. Si Pablo po, ang sabi niya, si Kristo, kung babasahin natin sa mga ibang mga verses pa, si Kristo, and then, who gave himself a ransom for all. Ang Panginoong Jesucristo, binigay niya ang sarili niya as a ransom for all. Anong ibig sabihin ng ransom? Bayad, utang. Ransom. Hindi niya utang, binayaran niya. Makidnap for ransom, kailangan magbayad ng milyon para yung bata ay ibalik. Ganon. Tayo ang may kasalanan, tayo dapat magbayad, pero si Jesus ang nagbayad. Ransom. Binayaran niya yung dapat sana ikaw ang magbabayad. At ang sabi, ransom for all. Sabi mo all. Kasama ka sa all. Kasama ka sa all. He paid for your debt. He did not owe. Sabi yung ganon, I owe the debt. Amen. Pero si Jesus ang nagbayad. Hallelujah. Praise the Lord. That's the covenant of God. Naiintindihan nyo? Is it sinking in? Amen. Hebrews 9 verse 22. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Kapag walang shedding of blood, walang remission. Walang pagpapatawad kung walang dugo na nabubo. Ang ganda ng kanta natin kanina. I'm under the blood of the Lamb. Ano yan? I'm safe and secure from the enemy's plan. No weapon against me shall stand. I'm under the blood of the Lamb. Because of the blood of Jesus, una, yung kasalanan natin na makapal, na madami, ay nako, sabihin mo na, Pastora, ang dami kong kasalanan. The blood of Jesus covered you from your sins. Hallelujah. And it is Jesus who saved you from that kind of situation sa buhay mo. Amen. Are you with me?
Bakit parang tahimik ang bayan? Ba't hindi nyo nararamdaman yung excitement na nararamdaman ko na si Jesus Christ mula sa aking pagiging makasalanan, namatay siya, niligtas niya ako, yung banal na dugo niya. Amen! There should be noise in the house. Amen! With an excitement because hindi mo kayang bayaran, binayaran niya. Amen! Hindi mo kayang bayaran. Kung babayaran mo, patay ka na. Pero hindi enough yung blood mo to cover you from all your sins. But it takes the blood of Jesus para ikaw ay tubusin. Amen. Hallelujah. And without shedding of blood, there is no remission. Walang pagpapatawad kung walang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hallelujah. Kaya ang pangalawa po, yung una, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa puso mo, this is an open invitation para tanggapin ng Panginoon. Pero kung tinanggap mo na siya, for those who have made Jesus the Lord of their lives, but are constantly living in sin, worldly practices, and have not been obedient to God. Kung ikaw ito, Pastora, prodigal son ako, prodigal daughter ako. Alam ko, mahal na mahal ako ni Lord. Noon pa, ramdam na ramdam ko. Pero bakit gusto kong bumait pero di ko magawa? Nagpapatuloy pa din ako sa kasalanan. I'm constantly living in sin. May mga worldly practices pa rin ako. Tinatago ko lang, Pastora. Hindi mo lang alam. Pero tinatago ko. Hello? Hindi ako obedient sa salita ng Panginoon. Pero I'm telling you, this is the time. I'm telling you, God loves you so much. I'm preaching this because God wants to reach out to you. Amen. Hallelujah. Gusto ni Lord, muli kang yakapin. Gusto ni Lord, muli kang i-assure sa'yo na anak, mahal na mahal kita. Amen. Luke 22 verse 20. Likewise, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you." Pagka nagkakaroon tayo ng communion, yun yung blood ni Jesus na ito yung covenant ng Panginoon sa atin. Amen. Na kapag tinitake mo yung tawag dito yung saro, naaalala mo na siya ay namatay para sa kasalanan mo. Amen. So, wag ka nang babalik sa kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, wag ka nang babalik. Wag ka nang babalik. Wag ka nang babalik. Amen. Umayos ka, kapatid. Mag-ayos ka na sa harapan ng Diyos. Make a good standing before. Marami pang ipapagawa si Lord sa'yo, pero kailangan maayos ka sa Panginoon. Amen. So, sabi sa Luke 15:20 to 21, "And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son.'" Alam nyo, ang prodigal son, matapos siyang magpakalayo-layo sa Panginoon, sino naranasan maging prodigal son? Prodigal daughter. Nagpakalayo-layo kay Lord. Iniwanan ang kanyang fellowship sa Panginoon. Ayaw niya nang manalangin, ayaw niya nang magbasa ng Bible, ayaw niya nang mag-church, ayaw niya nang mag-Bible study. Pakiramdam niya, nanlalamig na siya sa Panginoon. Totoo yun, sino nakaranas na nanlamig sa pag-ibig kay Lord? O baka nasa church ka every Friday, pero malamig ka. Nanlalamig ka. Hindi ka umaapoy sa Panginoon. Alam niyo yun? So, nanlamig ka. Pero na-realize mo, grabe si Lord. Kahit na nanlamig ako, mahal na mahal pa rin niya ako. Hindi niya ako pinabayaan. May mga nangyari sa buhay mo na naranasan mo na muntik ka ng aksidente, namatay, tapos siniligtas ka pa ni Lord. Ang daming nangyari sa buhay mo. Tapos nasabi mo, hala, grabe si Lord, mahal na mahal niya ako, hindi niya ako pinabayaan. And then there comes that realization na, Lord, patawarin mo po ako. So sabi niya, nakita niya yung sarili niya na dito wala na akong makain, pero pag bumalik ako sa ama ko, may pagkain. Yung mga servant nga ni Ama, na kumakain sila. Nagutom siya ng gusto. Doon niya na-realize. She went out of the covering of the Father. Minsan kaya tayo nagugutom, kaya nagkakaano-ano yung mga nangyayari sa buhay natin. You went outside of the covering. Are you with me? You went outside of God. Nagkakaintindihan tayo?
Hindi si Lord na may problema, hindi gusto ni Lord yung nangyayari sa iyo, but you get out of the covering of God. Nagsasarili ka, lumalayo ka. Ang blessing na kay Ama, pero nandun ka. Are you with me? Nagpakalayo-layo, pero na-realize niya, wala pala akong laban. Kailangan bumalik ako sa tatay ko kasi wala talagang provisions. You will run out kung sarili mong diskarte lang. But if you go to the Father and you ask God and you become humble enough to admit na nagkasala ka, alam niyo si Lord, He is just and faithful to forgive you from all your unrighteousness. Amen! Hallelujah! So nanumbalik siya, malayo pa lang siya, nanumbalik siya sa tatay niya at si tatay, malayo pa lang yung anak niya, tuwang-tuwa, pabalik na yung anak niya, sinalubong na ni tatay, niyakap niya, hinalikan niya. Amen! At, alam niyo po ba na wala yung galit ng ama eh. Ang inaantay lang ng ama, manumbalik siya. At sabi niya, tatay, nagkasala ako. Hello, umamin siya at sabi niya ganon, hindi na ako karapat-dapat, tawagin na anak mo. Alam niyo, when you come to God, humbly come to God, humingi ka ng tawad dun sa mga nagawa mong paglayo sa Kanya. Kilala mo sarili mo. As I preach, kilala niyo ang sarili ninyo. Hindi ako nandito para i-condemn kayo, pero kilala niyo yung sarili niyo. Is there something inside your heart that is not right with God? I want you to make it right with God. Kausapin niyo si Lord. Kahit nandyan pa lang kayo sa upuan niyo, Lord, ayusin mong puso ko. Sorry, Lord, sa mga ginagawa ko sa'yo. Sorry, Lord, sa mga pagkukulang ko. Ayusin mo po ako. Amen. Hallelujah. Are you ready? In your seat, kausapin niyo si Lord. Amen. At mamaya, makikipag-usap tayo as a prayer kay Lord. Amen. Pero we will go to the next part. Sige, tayo yumukot manalangin. Kausapin muna natin si Lord as we go to the next part. Heavenly Father, we ask for forgiveness sa lahat ng mga naisip namin, nagawa namin. Lord, patawarin mo po kami sa aming paglayo sa iyo. Lord, patawarin mo po kami sa aming panlalamig. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa Lord, sa hindi namin pagsunod sa mga pinapagawa mo. Ang dami mong mga pinapagawa sa amin, hindi kami nakakasunod, Panginoon. Lord, we ask for your precious blood to cleanse us, O God. Lord, we make it right with you right now. Ayusin mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Katagpuin mo po kami, Panginoon. Lord, ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. At dumako naman tayo sa second part. Seryosohin nyo yung relationship nyo kay Lord. Yun lang masasabi ko. Anytime dadating si Lord. Amen. Covenant with fellow believers. Dumako naman tayo sa fellow believers. Tignan mo yung katabi mo. Pwede ba yung mga mag-asawa magtabi? Kung nandito ang mga mag-asawa, gusto ko yung mga mag-asawa magtabi muna. Okay? Ano muna? Commercial muna. Yung mga mag-asawa magtabi. Ayan. Pinagtatabi ko sila. Bakit wala yung hanapin nyo yung asawa ninyo. Magtabi. Yung mga may asawa nandito. Yung mga nandito ang asawa. Pag hindi pa kasal, hindi mo pa asawa yan. Karelasyon pa lang yan. Sa mga may asawa, ngayon, mga magkakapatid. Mga magkakapatid naman, kung kayo magkakapatid, magtabi kayo. May mga spaces pa dito sa harapan. Kung hindi naman, wala talaga dun sa nabanggit, magpamilya, magkakapatid, magka-care group. Ayan. Pero priority mo yung pamilya mo. Kung yung pamilya mo nandyan, kung wala, punta ka ngayon sa care group mo. So, you gather as a team, as a care group. Punta kayo sa isa't isa para para nakakapakinig kayo. Yung may 4 ditong upuan, isang care group punta dito. Tabi-tabi kayo. Gusto ko kayo magtabi-tabi. Ayan. Okay? Kasi mas meaningful pag nagtititigan kayo. Mas meaningful kapag tinitignan nyo yung kasama ninyo. Amen. Ayan. Okay? Ready na kayo? Ready na tayo? This is exciting kasi importante to. Amen. As fellow believers, ayan, at mga mag-asawa, magkakapamilya, tayo po ay sama-sama
magbasa ng Biblia. Basahin po natin Colossians 3:13. Bearing with one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Amen. Praise God. So, bearing with one another, okay? Tanggalin mo na yung poste dyan. Dito ka na. Yan. Tabi nga. Yan. Parang walang balakid. Diba? Yan. Oo. Let not post this separate. Bearing with one another. Ano yung bearing? Bearing. Tinitiis, tinatsaga, or bearing. Alam mo, with one another. Ang alam ko, pagkaintindi ko sa bearing, kapag yung bisikleta may bearing, kailangan, alam mo yun, hawak niya. Kapag ang bearing nawala, kalas-kalas ang mga di ba? Ganun din, bearing with one another. Dapat bawat isa, kahit anong hirap, iba ugali, nakakagigil, kung pwede mo lang tirisin, bearing with one another. Kasi kapag bumitaw ka, mawawasak. Are you with me? Huwag kang bibitaw. Bearing with one another, forgiving one another. Amen. Patawarin mo na po, kapatid. Ang sakit, pastora, hindi mo alam kung gaano kasakit yung ginawa niya sa akin. Forgiving one another. Kasi ang hindi forgiveness, okay, ang hindi ka mag-forgive, kasalanan. Kasalanan na andito pa rin. Ang bigat kasi, pastora, hindi ko kaya mabigat. Forgive. Sabi mo, forgive. Tignan mo, pandilatan mo yung katabi mo. Forgive. Forgive one another. Amen. If anyone has complaint against another, kapag may complaint sa isa't isa, sinasabi mo, katabi mo lang naman siya, ang complaint mo, nakarating na sa kabilang kwarto. Pwede naman kayong dalawa mag-usap na. Kasi kayo lang naman talaga involved Walang kinalaman yung kabilang tao, kabilang kwarto. Chismis lang yun. Kasi sinasabi mo sa mo ng loob sa iba, pero hindi mo nasasabi directly sa kanya. And that devil is enjoying it. Kasi pwede niyang sirain ang relationship. Are you with me? Pero kapag dinirect mo na yung tao, wala nang issue. Kasi nag-usap na kayo ng maayos. Diba po? Ayun. Even as Christ forgave you, so you must also do. Pwede ba? Mahirap bang mag-forgive? Tell me, mahirap bang mag-forgive? Kasi, pastora, parati, lagi-lagi na lang namimihasa na siya. Hindi na siya nagtatanda. Mahirap bang mag-forgive? Tingnan mo yung katabi mo, mahirap bang mag-forgive? Forgive and forget. Forgive and forget. The trust is broken, pero patawarin mo. Pero pwede namang mag-part ways ng maayos. May closure. Sabi mo, may closure. Dapat may closure. Itinapos nyo, tapos hindi yung nakahangka hanggang ngayon, wala kasing closure. Mga kalalakihan o kababaihan, baka may mga binrake kayo na hindi nyo pa kinlosure hanggang ngayon. Hindi nyo pa yung forgiveness. Kailangan may closure. Kailangan may blessing. I-bless natin. Amen po ba? Matthew 5:23-24. Basahin po natin. Sabay-sabay. Basahin nyo po habang ako ay umiinom. Amen. So, if you will bring gift to the altar, yung offering mo, tas may naalala ka, may sama ka ng loob sa kapatiran, may sama ka ng loob, makikipag-ayos ka muna. Ayusin mo. Hindi ka basta-basta, parang, hindi, nagbibigay ako ng offering ko, pero deep inside of you, may mga tao kang kinakasamaan ng loob. Lapitan mo yun. O kaya, hindi niya alam, masama loob mo sa kanya, hindi niya alam. Halimbawa ako, masama loob mo, hindi ko alam. Pa-worship ako, sayaw ako ng sayaw, todo ako. Ikaw dyan sa likuran, si pastora, yung niya. Galit na galit ka pala sa akin, hindi ko alam. Wala akong kinalaman doon. Come to me. Sasabihin mo sa akin, alam mo pastora na
na-offend ako, may sinabi ka eh. Alam ko, hindi mo naman yung sinasadya siguro, nasabi mo lang. Oh, praise the Lord, nakita mo. Minsan may mga hindi ako sinasadya, nasabi ko, pero sumakit pala ang dibdib mo. Come to me and talk to me. Pastora, hindi ko talaga naintindihan. Bakit ganun yung sinabi mo? Oh. Tapos sabi mo, Pastora, no nagpipreach ka, ako na lang lagi ang pinipreach mo. Minsan ayoko nang umattend kasi mag-a-attend na lang ako. Ang preaching mo, ako pa rin. Sabi ko, hindi ko naman sinabing ikaw. Nagkataon lang ang salita ng Diyos, tumatagos sa kaibuturan ng iyong puso kasi ikaw talaga ang gustong i-deal ni Lord. Hindi ako nagdi-deal sa'yo, si Lord nagdi-deal sa'yo. Nagkataon, mahal ka talaga ni Lord kasi yung word laging patungkol sa'yo. Hindi ko naman sinabing, pinapatamaan kita, pero nangyayari, tumatama sa'yo kasi double-edged sword si Lord. Amen. Salita ni Lord, tumatagos sa kaibuturan ng puso para tanggalin yung pangit sa puso mo. Wala, nagtanim ka ng sama ng loob, nagtatampo ka na kay Lord. Sabi ko, hindi ko muna dadalo kasi medyo hindi maganda ang sinasabi ni Pastora lagi sa preaching niya, parang ako lagi. Binabago ka lang ni Lord. Amen. Hallelujah. Kaya nga, kailangan makipag-ayos ka. Sino ang lalapit? Yung may offense o yung na-offend? Isettle natin to. Hindi siyang may kasalanan eh. Hindi niya hindi po ganoon. Ikaw yung nasasaktan, ikaw yung kumukulo dito ang dibdib mo, ikaw yung lumapit. Alam mo sister, nasaktan ako dun sa naging act mo, parang ganyan. You have to come and settle the issue. Tabi-tabi po. Kaya pala yung tao hindi ka kinikibo. Nakalimutan mo kasi may utang ka sa kanya. Hindi mo binayaran. Are you with me? Isyong pera lang na maliit. Magkano lang yun? Tapos, hindi niya binigay yung sukli ko. Di ba? Ikaw, nakakatulog ka na mahimbing. Siya, hindi siya makatulog. Hindi siya makaget over. Are you with me? Maliliit. Minsan, alam mo, yung maliliit na problema, yun na nagpapalaki ng away. Bumalik-balik ka sa root. Yun lang pala ang problema niya. Pero alam nyo, sa totoo lang, that gives Satan a foothold. Si Satan, yun siya nagse-celebrate. Dun siya nagdidwell. Yung offense mo, kakalikutin niya yung puso mo, palalakihin niya, lumaki, sumabog, parang bulkan sumabog. Yung pala ang liit lang ng problema. And that is where that makes Satan happy na parang na-entertain mo siya. Ang ilang araw ka na nagkikimkim ng sama ng loob. Napakaliit lang kung tutuusin. Mamaya na hospital visit ka pa namin. Bakit? Sumobra na yung sa totoo lang, yung mga hospital visitation namin, ang simple lang ng mga problema na lumaki dahil unforgiveness. Sabi mo sa katabi mo, unforgiveness. Tapon mo na yan. Unforgiveness, tanggalin mo na yan. Hello? It will not do you good. Reconcile to the brother. Reconcile to the sister. Humingi ka ng tawad. Naku, sorry sister. Nakalimutan ko, nag-check ako ng ng listahan ko ng utang ko. Ikaw pa pala hindi ko na bayaran. Okay, sorry talaga. Minsan may ganun ako. Akala ko bayad ko na lahat. Maya-maya, biglang nagbabasa ako ng Bible, ni-remind sa akin ni Lord, teka lang, parang hindi mo pa na-settle ito. Yun, hindi ko pa pala na-settle. Pero malinis ako, I'm in good faith na hindi ko nabayaran. O malay mo, ikaw nagsasama ka ng loob, hindi niya binabayaran yung utang niya sa akin. Yung pala yung tao, nagre-rejoice na, shopping na ng shopping, nakalimutan talaga niya na may uutang pala siyang babayaran. Are you with me? Sample lang yun baka mamaya na kayo si Pastora, ako talaga pinipreach niya. Hindi ko alam kung may utang kayo sa akin kasi ako pag may utang sa akin, nakakalimutan ko. Kaya hindi ko pinapatamaan kung sino man ang may utang sa akin. Pero baka kayo ay may utang sa iba, nire-remind ko lang kayo. Amen. James 5:16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Ito ang sikreto, the power of confession. When you confess your sin, alam mo, kahit nagalit yung tao, nanggigigil siya sa'yo, tapos sabi mo, sorry na po, patawarin niyo po ako, hindi ko na uulitin. Alam mo yung taong galit na galit, so soften ang heart. Sino sa inyo magulang?
na kapag kahit na galit kayo, nanggigigil kayo, titirisin nyo na yung anak nyo, pero lumapit sa inyo, nagpa-cute pa siya at sasabihin sa'yo, Daddy, sorry. Mommy, sorry. Anong mangyayari sa magulang? Do you think papaluin nyo pa? May nakahanda ka ng palo, tapos sasabihin mo, ano, aamin ka o hindi? Tapos biglang lumapit sa'yo, yumakap pa sa paa mo, tapos sabi niya, hindi ko na po ulitin, nanay, tatay. Anong mangyayari? Will you still hurt? Will you still hit? Di ba na yung puso mo na-touch na nung batang nagpapakumbaba? So, ganun po yung attitude ng bata. Madaling mag-sorry ang bata. Ganun din po sana tayo. Kahit tumatanda tayo, let us confess with one another. Maghumingi tayo ng tawad. Amen. Baka yung taong katabi mo, meron na siyang mga nakakapumupuro ka na. 1, 2, 3. Naku, konti pa lang, konti pa lang. Nagbibilang pala siya. Hello? Pray for one another. Alam nyo, kapag may kasamaan kayo ng loob, it's really good to pray for one another. Kapag naghingian na kayo ng tawad, sige, halika, mag-pray tayo. You start with a prayer and end with a prayer. Kayo mag-asawa, kapag nag-away na kayo, pwede ba pag nag-ayos kayo, mag-pray kayo together. Kasi it will humble your heart. Amen po ba? Tapos, alam nyo, gagaling pa kayo. Gagaling ang broken heart nyo kasi nasaktan kayo ng tao. Hindi lang naman pagiging broken heart sa mga lovers, pero yung mga mahal mo sa buhay, mga close sa puso mo, na nakakasakit sa'yo, nasasaktan ka, nagkakaroon ng hurt, na-hurt ka. Kaya, pag pinag-pray nyo isa't isa, nahihil yung pusong nasugatan. Amen. So, the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. So, when you pray for one another, powerful. Sige, halika na nga, bless na nga kita, pray tayo. And then, you release the blessing, you release the prayer, nabibless po yung karelasyon ninyo. Amen po ba? Malapit na tayong mag-landing. Naiintindihan nyo po ba? Kaya napaka-powerful ng covenant kasi makikita nyo dito. This church, this is not a church, not just a church, this is a family. So, hindi lamang po ito church na nagpapagalingan tayo, hindi lang po ito church na na nag-gather lang tayo para makinig ng sermon, magbigay tayo ng mga tithes and offering natin, tapos na hindi po. This church is more of a family. We teach one another to forgive, to love, amen, and to see each one in the eyes of God's love. Na kapag nakita mo si sister, mahal mo siya dahil mahal siya ng Panginoon. Kahit na napaka-difficult person yan, ang hirap niyang mahalin, pastora, napakapangit ng ugali niya. Alam niyo, mahalin pa rin. Bakit? Kasi kailangan niya ng love. Kasi lumaki siya sa walang love. Kaya ganun ang attitude niya. So dapat this church would learn to love this person. Amen. Psalms 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakasarap na tayo po ay sama-sama na nabubuhay na may pagkakaisa. Amen po ba? So dapat ang church na to, we will aim to have unity. We're goal to be united. Amen? Kapag may nararamdaman yung isa, nararamdaman din natin. Kapag may sakit yung ibang miyembro ng church, we pray for them. Amen? We discourage gossips in this church. Patawarin niyo po ako kung minsan si pastora naman, nag-uumpisa na siya, nagmamarites na si pastora. Naku, pigilan niyo ako, baka naman kasi nagkakamali din ako at namamarites din ako. Forgive me, congregation, and pagka napansin nyo na si pastora, tama na pastora. Pastora, may covenant tayo. Tama na. Diba? Sasabihan nyo din ako. Baka mamaya si pastora naman. Nahihiya naman akong sabihan kasi pastora natin siya. Pwede nyo naman akong sabihan. Kapag kasi ako may naririnig na may pinag-uusapan na rin tayo at hindi na maganda yung takbo ng usapan, medyo kakatin ko na din. O ganun din, vice versa. Ako din, kapag nagkukwentuhan tayo at si pastora naman, pastora, may covenant tayo. Hello. Kailangan i-remind nyo din ako. Kasi lahat tayo ay covenanted with one another. So may karapatan po kayo na protektahan ng bawat isa. Meron po tayong covenant. Mamaya-maya po magpipirmahan po tayo ng covenant. So bawat isa sa inyo, meron tayong covenant, may petsa,
bibigay ko yung copy sa inyo, pipicturean na lang namin kayo as a documentation, pero itatago nyo po ito, babasahin nyo po ito, at nakasaad dito kung ano yung mga do's and don'ts natin. Na huwag nating pag-uusapan ng isa't isa, huwag nating, kumbaga huwag tayong, marami ditong provisions para mag-ingat tayo sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano at makakaiwas tayo sa pagkakasala. So nandito po lahat ito sa covenant natin. And every year, i-renew natin. Parang renewal of contract, i-renew natin ito para nare-remind tayo ano yung mga dapat at hindi dapat gawin ng isang kapamilya sa JCSGO. Amen. So, are you ready? Maliwanag. Maliwanag, there's power in covenant. Makikipag-covenant tayo. Una sa Panginoon, pangalawa sa kapwa natin. Amen. So, tumayo po tayong lahat sa presensya ni Lord. And as we do this covenant, sabi ko nga, pag ang mga kasal, magpapakasal, postura sila, guwapong-guwapo, magandang-maganda, kasi this is the moment. Ngayon naman, we will do our covenant before God and before this church. Sino sa puso niya, nilagay siya ni Lord sa JCSGO? Sino masasabi niya na, I belong to this church? Amen. Pwede bang makita ko yung mga kamay? Ngayon, kung hindi pa rin kayo belong dito sa JCSGO, hindi ko nararamdaman, Pastora, you're free. You're free. Hindi to sa pilitan. Amen. So this is, we will have a covenant. Maaring, Pastora, may church ako sa Pilipinas. Paano naman yon? Meanwhile, that you are in this church, you are being fed in this church, you are covenanted with this church. So, number one, hindi ka pwedeng mag-minister kung hindi ka covenanted sa JCSGO. Kasi there's no point of you walking with us if you are not covenanted with JCSGO. Kailangan naka-covenant tayo sa JCSGO. And yung talents and abilities mo, ibibigay mo sa Panginoon through the church. Amen. So, eto po yung covenant. Pwede bang pa-assist naman ako, paki-distribute. Meron din po tayo dyan sa taas, dito sa aking slideshow. Pero meron din kayong pipirmahan mamaya. Sige po, basahin po muna natin and mamaya, sabay-sabay po nating pipirma. Okay? So siguro parehas lang yan, yung papel at saka yung nasa slide. Sige po, prayerfully, let us read. Ito po ang sinasabi dito, I hereby make a solemn covenant with JCSGO, a fellowship, church, born from the very heart of God, to live and uphold a righteous and holy life, always walking in integrity, to be like-minded, to have the same love, to be in one accord, to do nothing out of selfish ambitions or conceit, but to do everything in lowliness of mind, esteeming my covenant brethren higher than myself, to look not only for my own interests, but for my covenant brethren also, to speak graciously of my covenant brethren, not allowing criticisms nor foul talk conceived in maliciousness to destroy and dishonor fellowship and its leaders, to mark and avoid those who cause division, discord, or offenses contrary to the covenant I have made, to faithfully support God's work and keep my place in this fellowship with all my heart, might, and resources. So help me God. Okay, babalikan po natin bago tayo totoong pumirma, kasi kailangan ko liwanagin po sa inyo, this church is born from the very heart of God. At I want you to know na, tignan nyo po maigi, I just wanted to let you know na ang inyong pastor, mula pa nung bata hanggang ngayon, wala po akong ibang church na kinabilangan, kundi JCSGO. Hindi po ang pastor ninyo naglundag-lundag sa iba't ibang church, tinry ko,
iisang po church ang kinabibilangan ko po. Bakit po? Kasi naniniwala ako that this church was born from the heart of God, and nakita ko kung paano kami inalagaan ni Lord, binless ni Lord, mula sa kahirapan, neto na po kami ngayon dahil itong church na to nakipartner para kami ay turuan kung ano yung totoong salita ng Diyos. Amen. So anong gagawin natin? To live and uphold righteous and holy life, always walking in integrity. So tayo mamumuhay, i-uphold natin ang buhay na banal, amen, matuwid, and walking in integrity is hindi mo iko-kompromiso kung ano yung tama, kung ano yung kalooban ni Lord. Dahil lang merong magandang opportunity pero alam mong ikakapahamak mo. At importante po ay integrity po natin. Amen. So, kailangan i-uphold natin ang holy living. Amen. Be like-minded. So, pare-pare tayo na ang gusto natin ay ang salita ni Lord. Amen. Kumbaga, like-minded, hindi yung iba yung iniisip nila, iba yung iniisip mo. Dapat let's be like-minded. Ngayon, let's agree to disagree. Kung may mga hindi naman okay, maglalagay po tayo dyan ng suggestion box. Kasi kung may mga gusto kayong isuggest, ihulog nyo, nahihiya kayong sabihin kay pastora, ihulog ninyo, and then once a month siguro, we will look at it, and kung may mga dapat na i-improve naman, i-improve natin. Amen po ba? Kailangan, meron tayong let us move together. We're not perfect. Yung katabi mo hindi perfect. I am not perfect, but we grow together. Amen. To be in one accord, magkaroon tayo ng unity. Kapag may sinasabi na pinapagawa, gawin natin, suportahan natin. Ang kailangan ko yung mga suporta ng bawat isa. Amen. To do nothing out of selfish ambition. Hindi yung sarili lang natin na ambisyon natin or kayabangan natin. But gagawin natin ng may lowliness of mind. Yung pagpapakumbaba. Tapos, kahit na cleaner sila, kahit na sa bahay sila nagtatrabaho, hindi po natin sila mamaliitin. Or hindi natin sila kakamingle kasi lang sila, tayo professional tayo. Hindi po, lahat tayo para-paras. Amen po ba? So we continue to love one another. Amen. So, esteem nga natin yung bawat isa na higit pa sa atin, parang ang hirap nun. O kahit kapantay na lang natin. Amen. So ibig sabihin, we put value in one another. Mahalin natin ang isa't isa. Amen po ba? To look not only for my own interest, yung sarili ko lang na ganansya, pero titignan din natin, ikabubuti ba ng mga kasamahan natin sa church? So if it benefits them, wala silang sasakyan at may sasakyan ka, ta-transport mo sila. O ngayon, wala kang sasakyan, bless ka naman, i-bless mo rin ng petrol yung nag-transport sa'yo. Di ba? Yung mga ganon. So let's have tulungan din tayo. Amen po ba? Mahalin natin ang bawat isa. Ikaw, puno ka ng pagkain sa ref mo, yung isa pala, walang trabaho at nagugutom, bless mo siya. Amen. Are you with me? Pag nasa hospital, nangangailangan financially, meron ka naman. Why don't we do silently give? Amen. To speak graciously of my covenant. Graciously. Ibig sabihin, maayos na pakikipag-usap sa ating mga covenant brethren. Amen. Wag po, not allowing criticisms. Patawad, Lord, kung minsan nakikriticize natin na isa't isa, humingi na tayo ng tawad. Foul talk, may mga pag-uusap na hindi maganda. Out of maliciousness, to destroy and dishonor the fellowship. Magsasalita ka ng pangit sa JCSGO. Ay naku, dun sa JCSGO, ang pangit doon. Please lang po, huwag ka na lang magsasalita kung gusto mong siraan ng fellowship. Lalo na pag siniraan mo pa yung mga leaders. Ay, dun sa JCSGO, mga leaders dun, ay, si pastora, better shut your mouth if you don't want to say anything good. Kasi mapapahamak ka lang. Amen po ba? We pray. Kapag may na-observe ka kay brother o kay sister na hindi maganda, ipag-pray natin siya. So pagka naririnig mo na siya nagsasabi with all emotions, ay naku, pag-pray natin siya, halika mag-pray na tayo. Lord, binibless po namin si brother, o Lord, binibless namin si sister, tulungan mo po siya na makarock over po siya, i-bless mo siya para, hello,
let's do an action. Action of praying instead of talking about the person. Amen po ba? To mark and avoid those who cause division, discord, or offenses contrary to the covenant I have made. Baka mamaya, dun sa kitchen, habang tayo nakakainan, tabi-tabi po, dun sa kitchen, alam mo ba na parang nararamdaman ko dito sa church na to, hindi na ako pinapansin. Wala na silang sa akin. Mark! I-mark mo na yon. Avoid. Teka lang, sister, brother, dun muna ako sa hall. I-mark ka. Offense to, division, nagkokos ng division. Balik ka na dito. Iwanan mo na lang siya at alam mo, hindi maganda ang sasabihin niya. Bakit? They're causing division. Nag-uusap-usap na pala sila. Yung offenses. Hello, ginigisan nyo na si sister, si brother. Hello, please po, avoid na natin. Kung nangyari, nagawa natin sa mga nakaraang taon, let us endeavor na maiwasan natin gawin ang mga bagay na to. Amen po ba? I'm guilty, okay? I plead guilty. Kasi marami ding panahon na ako, minsan nakakapagsalita din ako. Nasasaktan nyo din ako kala nyo ba? So minsan nag-air din ako ng mga, na-offend din ako sa inyo minsan, pero I ask God to heal my heart. Amen. To mark and avoid those who cause division. Kapag nagkukwento na siya, tinawagan ka pa gabing-gabi, ay nako, brother, ito, mark. Pray natin siya, okay? Okay? Kasi may covenant na tayo eh. Tapos against this covenant, may mga sinasabi, markahan na natin. Amen. Okay, last. To faithfully support God's work. Amen. Kahit mo, ibigay mo yung mga gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon, binless ka ng sasakyan, magsundo ka, maghatid. Amen. To faithfully support God's work and keep my place in this fellowship with all my heart. Kumbaga, ilalagay mo yung puso mo, daming problema sa church na to, iiwanan ko na lang tong church na to. Akala mo, yung pupuntahan mong church, walang problema, may problema din yun. Hindi mo lang alam. Pero, kung may nakita kang problema, you are the solution to the problem. Kaya mo nakita, pastora, nakita mo yung problema, ikaw ang solusyon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang solusyon. Kasi ikaw ang nakakita sa problema eh. Amen po ba? Sabing ganun dito, to faithfully support God's work, na nangangako ka, na susuportahan mo ang work, keep my place in this fellowship. Maaring wala kang ginagawa ngayon, baka mid of the year, care group ka na, maya-maya, nandun ka na sa kitchen, na tumutulong, o kaya na-discover, magaling ka pala sa media, sa IT, o humingi ng tulong sa'yo si Brother Francis na tulungan ang media at meron ka namang talento, ibigay mo. Amen. With all your heart, might. Ibig sabihin, kalakasan and resources. Nadurog ang puso mo, meron ka namang gamit sa bahay na hindi mo na nagagamit. Kailangan pala ng church o dadalhin mo, ay, pastora, ay nakita ko, kailangan ng church ng ganito. Ito, hindi ko po nagagamit. Mas maganda po maging blessing sa church. Praise the Lord. Amen. Because your heart is overflowing with love. You love the church. You love the people. Amen. Are you with me? Hindi mo to kaya kung wala si Lord. Kaya ang sabi, so help me God in Jesus' name. Amen. So hindi natin to kaya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ko kaya to. Hindi ko to kaya. Pero, kaya natin. Amen. With the help of God. So ngayon, kung bisita ka dito, definitely hindi ka pipirma kasi hindi ka taga rito. May bisita tayo ngayon na nandito. Pero lahat ng ito na nagdidesisyon na maging JCSGO, now is the time to recommit our lives to God. Amen. So, sige po, itaas po natin ang ating mga kamay for the second time. Pero eto, seryoso ka na. Naintindihan mo na. Alam mo na. Ang papasukin mo. Hindi pwedeng pumasok ka sa isang pirmahan na hindi mo binasa. Pirma ka na, sabi sa'yo. Ay, hindi ko pa nababasa. Hindi, pirmahan mo yan. Ano to? Ano yon? So, kailangan, pipirma ka lang kung naintindihan mo. Kung hindi mo naintindihan, may karapatan ka
na lumapit, Pastora, hindi ko talaga to naiintindihan. Parang ito, sabit ako dito, ayoko to. So, okay, taas po natin ang ating mga kamay. May Tagalog to noon, pero ngayon English na lahat. Okay, total nasa abroad tayo. Ang assumption, lahat tayo nakakaintindi ng English. Itaas po natin ang ating kamay. And the Lord is here and delighted sa mga taong gusto makipag-covenant sa Kanya. I mention your name, Benelinda Carino, hereby make a solemn covenant with JCSGO, a fellowship, church, born from the heart of God. Okay, sabay-sabay na nga lang tayo. To live and uphold a righteous and holy life, always walking in integrity, to be like-minded, to have the same love, be in accord, to do nothing out of selfish ambitions or conceit, but to do everything in lowliness of mind, esteeming my covenant brethren higher than myself, to look not only for my own interests, but for my covenant brethrens also, to speak graciously of my covenant brethren, not allowing criticisms nor foul talk conceived in maliciousness to destroy and dishonor the fellowship and its leaders, to mark and avoid those who cause division, discord, or offenses contrary to the covenant I have made, to faithfully support God's work and keep my place in this fellowship with all my heart, might, and resources. So help me God in Jesus' name. Amen. Tayo po ay yumuko. I will pray for you and later on magpirmahan tayo. Heavenly Father, salamat. Una sa lahat, Lord, for this church, Jesus Christ Saves Global Outreach, Panginoon, na binigay mo po sa amin, Panginoon, that this is church where we belong, Panginoon, that we will grow, Lord God, because Jesus is the foundation of this church. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang bawat isa. Nakita mo, Panginoon, ang mga kamay, Panginoon, Lord, na nagbigay ng kanilang covenant, Lord God, to this church, O Lord God. Dalangin po namin na bawat isa sa amin will be united with one accord, with one heart, and one vision, O Lord God. Tatahakin po namin ang nais mong gawin sa 2025, Lord God, at ang aming mga puso, Panginoon, ay ihanda mo, Panginoon, na kapag nakakalimutan namin ang covenant namin at may mga bagay na nagagawa kami taliwas dito, Lord, i-remind mo po kami, Panginoon, so that we keep, oh God, the covenant that we have, Lord God, pledged and vowed, Panginoon, sa taong ito. Lord, we thank you, Lord God, that this church will continue, Lord, to love you and make you the center of our lives and the center of this church. Lord, we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! So yung pirmahan mamaya po, may marami tayong ballpen dito. Ngayon na po, pirmahan na. May ilang minutes lang naman. Para sabay-sabay tayo. So meron tayong mga ballpen dito. Pass around your pens. Tapos mamaya, by care group, magpicturan tayo pagkatapos. Tamang oras. One o 5. Ano? Anong oras? Okay. Amen.
ito po ay sa inyo din po. Tapos, ilagay nyo sa cabinet nyo, sa kwarto nyo, na makikita nyo siya lagi para nare-remind kayo. Ayan. Dun sa mga care group na wala dito, pero miyembro nyo sila, hihingi kayo ng copy sa akin para bibigyan nyo sila pag nag-meet kayo. Tapos, pipirma din sila. Kasi napaka-importante that we are covenanted. Amen. Wala pong obligasyon to, wala pong babayaran, wala pong membership fee, wala kang pananagutan na libre po lahat ang mga to. Amen. Pero lahat po ng mga ministers, kailangan po covenant sa JCSGO. Hindi po tayo pwedeng magpatayo, mag-minister dito ng ibang tao, hindi covenanted sa JCSGO. Ayan. Ready na ba kayo? Tapos na? Nakapirma na? Amen. Sa inyo yan. Pero kailangan lang po nating, mamaya, last year may mga pumirma, iniwan nila dito. Huwag po, iuwi nyo siya. Medyo makapal-kapal siya, pwede siya sleeves at itago nyo siya. Amen po? So, there's power in covenant. It is the covenant of Jesus sa atin po, sa dakila niyang pag-ibig. Ngayon naman po, covenant po para sa church natin. And sinong masaya, nakangiting, nakapirma? Pumirma at ngumiti. Ayan. Hindi po sa pilitan, wag mong sisikuhin yung katabi mo. Bakit hindi ka pumipirma? Pananagutan niya na yon kay Lord. Ayan. Okay na po? Ready na po tayo? So, yun po yung ating ginawa and mamaya po tayo po ay sama-sama na aawit sa Panginoon as part of our covenant with God and the church. Tinatawagan ko si Sister Rose para sa exhortation and giving.